Yo, what's up mga kaibigan? This is TOO KAYE po again. Ngayon nagbabalik ko tayo dito sa channel ni Pinas News Insider upang magbigay ng reaksyon at komento. Samahan nyo. O guys, simulan na natin. Let's go! Ito ang nakakagulat. Trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tila nga mapagdiro ang tadhana. Ito ang naging komento ng ilang mga netizen matapos ang proyektong 11.2 bilyong megadam sa Iloilo ng dating senator na si Franklin DRILON ay itutuloy na tatapusin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang mainit na balitang pinutak. Grabe tignan nyo nga naman talagang ating Pangulo. Sobrang bait niya Baga dating mga proyekto na makakalaban yan pero tinatapos niya pa rin, di ba? Napakahusay talaga ng ating Pangulo, guys. Ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa channel na ito ay Guys, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Ituloy ulit natin. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, hindi na nga mapipigilan pa. Mga ipinangako ng Pangulong Bongbong Marcos, unti-unti nang natutupad. Mga proyekto ng nagdaang administrasyon, kanya nang ipagpapatuloy at tatapusin. At ang isa na nga dito ay ang 11.2 billion megadam na proyekto sa Iloilo na kilalang baluarte ni dating Senator Franklin DRILON. Malaking tadyak sa mukha kay Franklin DRILON. Nung nakaupo siya, di niya matapos-tapos. Ngayon malaki pa rin ang pasalamat niya talaga sa ating Pangulo kahit na binabatikos niya o inahanapan niya ng butas kung ano-ano. Pero yun tinatapos pa talaga ng ating Pangulo ano yung mga iwanan ng mga dating nakaupo. At kabilang din siya sa mga namuno sa pagtulag ng proyektong ito na alam naman nating matagal ring naupo sa Senado sa panahon ng mga dilawan. Ngunit kahit may partisipasyon pa ng isang di umano'y dilawan na kilalang mahilig mangtuligsa sa Pangulo, para sa pakana ng sambayan ng Pilipino, walang pinipili ang Pangulong Bongbong Marcos na tutulungan kahit na dilawan pa ang nagsimula, basta't makakabuti sa taong bayan at sa bansang Pilipinas. Ang Megadam Project sa Iloilo na proyekto ng National Irrigation Administration ay ang kauna-unahang malakihang water reservoir na ginawa sa rehiyon ng Visayas at Mindanao. Ang megadam na ito ay nakikitang nagbibigay ng kritikal na suporta na kailangan ng mga magsasaka sa Iloilo at sektor ng agrikultura upang mapabuti ang ani. Inaasahan ang taong produksyon ng bigas sa Iloilo sa 300,000 metriko tonelada mula sa 140,000 metrikong tonelada. At gayon din ang pagpapalawak ng mga lugar ng produksyon ng tubo at iba pang pataniman. Ang dam na ito ay may capacity na 250.70 million cubic meter para sa irigasyon at bulk water supply. Kaya nitong suplayan ng tubig ang irigasyon ng 31,000 hektarya ng lupain sa Iloilo para mapataas ang produksyon ng bigas sa lalawigan. Mayroon din itong flood component para maiwasan ang malawakang pagbaha kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya yan kasi yung maganda sa mga dam guys. Tolong, ang laki tulong kasi niyan. Kumbaga nakokontrol niya yung pagbaha, yung mga ibibigay niyang tubig na manggagaling sa taas. Kumbaga kokontrol nila yung daloy ng tubig. Ganun. Kaya naman isang napakagandang balita. Dahil 65% ng construction ngayon ang natatapos na at magiging fully operational sa taong 2025. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang natuwa. So ibig sabihin 2 years na lang guys tapos na yung dam na yun. Wow.
Ang galing talaga ng ating Pangulo. Dahil kahit na may partisipasyon ng isang di umano'y dilawan, ay hindi nagdalawang isip ang Pangulo na ipagpatuloy at tapusin ang nasabing proyekto. Basta't para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino, walang pinipili ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ang tunay na sumisimbolo ng pagkakaisa. Dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, o ano Drilon, ilang dekada ka na sa Senado. Dapat natapos na yung dam na yan sa baluarte mo. Pero wala. Swerte andyan si PBBM. Pasalamat ka. Dapat nang magising sa katotohanan ang mga politikong matagal na sa kanilang kalakaran. Hindi puro pangalo kung sino o ano ang kanilang kinaanibang politika. Dapat ay tumulong sa bayan, hindi ang pansariling kapakanan lamang. Tama. Dapat tumulong na lang sana sila kung ano man yung dapat na gawin. Hindi yung kung ano-ano yung pinaggagawa nila. Hinahanapan nila ng butas ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Dapat silang magising na. Si DRILON palagi niyang sinasabi na kapag may project, ang slogan niya'y DRILON, atod gid ini. Ang ibig sabihin atin talaga ito. Ang totoo pala, sa gobyerno yon. Wala naman siyang naiambag sa Iloilo City, kundi puro pasakit sa mga Ilonggo. Kaya dapat ka na ipahiya ni PBBM. God bless PBBM, God bless Philippines. Ganyan dapat, bago pa lang marami nang ginawa. Di tulad ng ibang politiko, matagal nang nakaupo sa gobyerno. Walang ginawa, sahod lang inaantay. Kaya tama ang binoto natin. Mabuhay PBBM! Hindi maingay magtrabaho ang ating Pangulong BBM. Basta da kanya, tuloy-tuloy ang trabaho. Saka hindi nilalabas sa mainstream media guys yung mga natapos na proyekto ng ating Pangulo or ano man yung mga gandang nagagawa or ginagawa niya. Hindi nilalabas ng kanyan mainstream media. Kumbaga, nakikita natin dito sa social media. Kung hindi sa punta kayo sa YouTube ng ating mahal na Pangulo para update tayo lagi sa lahat ng mga bagay na kanyang nagagawa or mga proyekto na kanyang natapos. Hanggang nakaupo pa siya, kaya binibilisan na. Yang mga Marcos, mahal ang ating bansa at mamayang Pilipino. Ala nang nakakagitgit sa kanya. Mabuhay ang Pangulo at mabuhay ang Pilipinas. End quote. Okay, you start. Afternoon, how are you? What have you achieved during the ASEAN summit? Were you able to discuss with your fellow ASEAN leaders the tensions in Taiwan Strait and South China Sea? And also, sir, can you clarify that when you said yung mapping and sharing of fishing grounds, are you referring to the EEC? Okay. Dami nun. Wait, what really was happened in this last ASEAN summit was new directions kasi there are certain issues that we feel have to be attended to. One of the biggest ones was Myanmar. Dahil nga walang nangyayari kahit na sinasabi, kinakausap natin, at tinigil natin kausapin ang mga leadership ng Myanmar dahil nga sinasabi ng ASEAN that we have to they have to stop the violence. However, nothing has really taken effect. That's why naghahanap ng lahat ng members kung ano pang pwedeng gawin. But of course, the background of the whole summit was to do with kagaya nung kanilang theme is epicenter for growth. So pinag-usapan talaga is trade, connectivity ng bawat iba't ibang bansa. Yung connectivity ngayon hindi lang digital, kung hindi pati na road, rail, air, sea, lahat yung pinag-uusapan. Tourism was a big subject for all of us. The areas of again yung aligning kasi doon sa human trafficking nagkakaproblema, lahat ng member states may problema, so we have to coordinate and synchronize even our legislation para hindi masyadong maging malala ang sitwasyon sa human trafficking. But it seems to be a problem not only with us but with other countries. But ang backdrop nito lahat is really the economies. The economy of ASEAN.
and what ASEAN's role will be when as we recover, as we transform, and how do we do it in such a way that we have we work together in such a way that we can maximize our efforts. Yun ang yung coordination, synchronization of the things that we are doing. The first step is actually to say, eto kami. In the Philippines, this is what we do. In Malaysia, this is what we plan to do. Yun ang mga starting point. And then sasabihin natin, ang commonality sa atin, ito yung mga pwede natin gawin, and these are the interconnections that we can develop. So, again, ang maganda, I find that in the ASEAN summits, there is immediately an area of consensus dahil ang ating mga sitwasyon ay hindi naman pareho pero similar. And some of the solutions also that apply to one country in ASEAN also apply to the others. So yun ang mga pinag-usapan, and those talagang strengthening the ties, making sure that ASEAN is relevant, ASEAN is effective, and is able to respond to any of the developments around us in terms of geopolitics, in terms of the economy. Yun ang mga talagang naging focus ng usapan. South China Sea, sir. South China Sea, sir. South China Sea. Uh, South China Sea, sir. South China Sea Conclusion of the code of conduct. of The conclusion to the code of conduct na isulong po. ano hindi kita marinig. Sorry, the conclusion to the code of conduct, sir. Well, you're asking the wrong side. We're waiting for the continued work that is being developed, that is being done to develop the framework for the code of conduct. But ASEAN is already, halos lahat brought it up and said sana the code of conduct, sana naman nandiyan na yung code of conduct para maging maliwanag ang mga posisyon ng mga gatong bansa ng China. Alam natin yung mga gagawin, what are the rules. So that's continuing na lahat, maasa na matapos na yung COC. Sir, yung mapping, Yung? yung mapping and sharing sa fishing grounds. Wala. Hindi na, because that's an issue that's for China. That's not for ASEAN. Wala tayong problema sa ASEAN. Or are you referring, sir, sa KEC? Within EEC? Are Within? you referring to the areas within the exclusive economic zone? Well, wherever areas where fishermen used to fish and are being blockaded from fishing, yes, those are the areas. Yeah. Sir, isunod ko na po yung sa Vietnam kasi... I cannot hear you. Sorry. Isunod ko na po yung sa Vietnam dahil tungkol sa issue rin po ng pag-occupy dun sa within the exclusive economic zone. Nag-usap kami ng Prime Minister. We have to find a way. Sabi ko, wag yung ganito na nag-aano tayo, mag-usap tayo ng mabuti. And that's why I have asked our foreign ministers, ating foreign secretary, and then the foreign minister of Vietnam to begin develop the talks so that we can have an agreement na hindi na siguro magka-problema ng mga ganyang klase. Dahil hindi naman contentious, it's something that we never had to worry about before, ngayon lang. Kaya kailangan habang maaga pag-usapan na natin at makahanap na tayo ng sarili nating usapan para maliwanag nga, para hindi magkagulo, hindi magka-incident na mga nangyayari sa atin ngayon. Thank you, Sir Argil Jadukos of Hi sir, good afternoon po. Sir, Afternoon. were you able to discuss during your meeting with the Prime Minister of the Marquez the attempt of Congressman Davis to seek asylum? Yes. It turns out that Congressman Arnie Teves applied for political asylum but was denied. Ganun lang. So I think they will continue to go through the process. May appeal process para sa those who are applying, yung appellant. But yeah, yun, but na-deny, so we'll just wait for the process to complete. Sir, what is now your message or advice to Congressman Davis? Come home. That's the best advice I can give him. Come home. Left Narciso of DZRH. Sir, how about the case of Mary Jane Veloso? Were you able What to, do? The case of Mary Jane Veloso, were you able to discuss it? I mentioned it, pero hindi namin napag-usapan because as you can imagine, the President was very busy. But at some point, habang naglalakad kami, I was able to say, we're still trying to work hard on that case. And ganon din yung sagot niya, well, ang ano diyan is na yung batas talaga sa amin ay ganito.
So sabi ko, the best that we can do, I suppose, is for her, for the Indonesian authorities to re-examine the case para lang as a favor to the Philippines, and yun lang napag-usapan namin, not much more than that. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mr. President, magandang araw. Good afternoon. Recently po, sabi ng Philippine Nuclear... Sabi po recently ng Philippine Nuclear Research Institute, mayroon na po tayo talagang problema sa kuryente. Sa energy situation po natin, medyo malala at kinakailangan na po natin gumamit ng nuclear. Well, we've been talking about nuclear for a long time. Since at least even before I took office, pinag-uusapan na namin tignan yan. It turns out there are many nuclear technologies, iba-iba. Ang dami naming natutunan in our last visit to Washington, and then even nung nasa EU kami, marami palang iba-iba. So we're looking at all of them because tama naman yung assessment na talagang kulang ang kuryente natin eh. So what else can we do? Find new sources. So that's what we're trying to do. The situation with the renewables is also improving, but we may have found some other technologies na hindi magantay ng lead time ng 6-7 years. So pinag-aaralan namin mabuti. So definitely, when it comes to power, we're open to everything. Kahit na na pwede nating makuha para makapag-addition sa power supply natin. Siyempre, nandiyan pa rin, lagi nating iniisip, yung kailangan parami na yung renewables, pabawas na yung fossil fuels. So that's still the situation now. But I hold out hope that the technology will help solve some of our problems. Vince Lopez, Manila Standard. Sir, afternoon po. Good afternoon. Kamakailan po ay inanunsyo ng World Health Organization pagtatapos na COVID health emergency status sa buong mundo. At tinanggal po ni President Biden ang COVID vaccine certificate upon entry sa Amerika. Inclined na po ba kayo para baguhin ang COVID health status sa Pilipinas? We did not restore the emergency status of the Philippines. Matagal na, last year pa. So, we don't need to do anything. We are already on normal footing. Nauna pa tayo sa kanila. And in terms of the requirement that we used to have for a valid vaccine certificate, matagal nang tinanggal yun. So now we have the e-pass. Now that's much easier to use. That really was so that to make the ease of travel better. But we did that a few months back. Okay, thank you. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2 Kay ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.